Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa ating kwento ngayon, ating balikan at alamin ang buong mga pangyayari sa kwento ng isang security guard kung saan siya ay pinaslang habang siya ay nagtatrabaho. Ang krimen nga na ito ay binulabog ang buong Pilipinas maging ang social media dahil nga kalunos-lunos ang sinapit ng gwardya sa araw pa mismo ng Kapaskuhan. At ang nakakalungkot, ang tapat nga na security guard ay nakitang wala nang itaas na bahagi ng katawan na pinaliniwalaang tinangay pa ng mga sospek. Sa bawat gusali na kailangan bantayan, may isang gwardya na naka-assign. Trabaho nilang siguraduhing ligtas ang kapaligiran. Dapat sila ay alerto at handang tumugon sa panganib na pwedeng dumating habang sila ay naka-duty. Ngunit paano kung sila mismo ang naging biktima ng malagim na karahasan? Yan nga ang nakakalungkot at nakakadurog na puso ng kwento ng isang gwardya sa Quezon City. Kapanatagan nga ang hatid ng presensya ng isang security guard. Pero kapalit nito ay takot at pangambangan ng pamilya kung makakauwi pa sila ng ligtas at buhay. At sa kasamang palad, ang trahedya nga na ito ay naging realidad ng pamilya ng security guard na si Alfredo sapagkat ang security guard ay pinaslang at nangyari nga ang krimen sa mismong araw ng Kapaskuhan. Ang lalaking biktima nga ay kinilalang si Alfredo Tabing, 50 years old. Simple, mabait at palakaibigan. Ganyan nga ilarawan si Alfredo ng kanyang pamilya. Ayon sa asawa ni Alfredo na si Maria, matagal ng gwardya ang kanyang masipag na asawa. Nagpatotoo nga si Maria na mabuting tao ang kanyang mister at wala itong nakaaway kahit isa sa kanilang lugar. Nang nangyari nga ang krimen, nagtatrabaho noon si Alfredo sa showroom ng Ford Balintawak. Ayon pa kay Maria, kahit nga delikado ang trabaho ni Alfredo, alam niyang masaya ang kanyang asawa sa pagiging gwardya. Sa katunayan, maraming kaibigan si Alfredo sa gusali na kanyang binabantayan, kabilang na nga ang mga ahente at ang branch manager ng Ford Balintawak. Bukod sa pagiging tapat sa kanyang tungkulin, isa pa sa tumatak sa mga nakakilala kay Alfredo, siya ay maaasahan sa kanyang trabaho. Maging sa lugar ni na Alfredo, siya ay kilala bilang mahinahon at tahimik na tao. Sinabi pa ni Maria na walang luho ang kanyang mister. Kapag day off naman ni Alfredo, gusto lamang ng lalaki na uminom sa loob ng bahay at mag-videoke dahil mahilig itong kumanta. Napaka-matyaga din ni Alfredo dahil 6 na kilometro ang kailangang padyakin gamit ang kanyang bike mula Tondo hanggang Balintawak. At kahit nga busy sa trabaho, hindi naman nakakalimutan ni Alfredo na kumontak sa kanyang pamilya. Simple pero masaya ang pamilya ni na Alfredo at Maria. Ngunit lahat nga ay nagbago ng besperas ng Pasko ng taong 2023. Dahil December 24, 2023, bandang 5:00 ng hapon, nagkausap pa sina Maria at Alfredo sa isang video. Busy noon si Maria kaya binaba niya agad ang tawag at sinabi nga kay Alfredo na tatawag ulit siya maya-maya lamang. At makalipas nga ang ilang oras, chinat ni Maria si Alfredo at biniro pa ang kanyang mister. Ngunit laking pagtataka ni Maria na hindi na nag-reply si Alfredo sa kanya. Bagay na nun lamang ginawa ng lalaki. Ilang beses tinawagan ni Maria si Alfredo pero hindi na ito sumasagot. Agad na ngang kinatuba ng masama si Maria dahil laging sumasagot ng tawag si Alfredo. Ilang beses niya uling tinawagan at tinext ang kanyang mister, subalit bigo si Maria na makakuha ng anumang sagot mula sa kanyang asawa. Kinabukasan nga araw ng Pasko, December 25, 2023, nang nabulabog ng isang katok ang bahay ng pamilya Tabing na hindi nila inaasahan na yayanig sa kanilang mundo. At ang kumakatok nga na lalaki ay ang operation manager na nagpasok kay Alfredo sa Ford office. Sinabi ng lalaki kay Maria na ayon sa gwardyang kapalitan ni Alfredo, hindi umano magising ang kanyang asawa. Hindi naman maintindihan ni Maria ang mga nangyayari kaya sumama siya sa lalaki papunta sa showroom ng Ford Balintawak. At pagdating nga ni Maria sa building,
nakita niya si Alfredo na nakayuko at nakaupo sa kanyang lamesa. Napahagulgol na nga lamang si Maria nang lapitan niya si Alfredo at napansin nga na ang itaas na parte ng labi ng lalaki ay nawawala. At sa kasamang palad si Alfredo ay wala ng buhay. Samantala, dumating naman agad ang mga pulis sa crime scene. Ayon nga sa isa sa mga pulis na unang rumesponde sa showroom, sa tagal niyang pulis, noon lamang siya nakakita ng krimen na ang labi ay wala ng itaas na bahagi. Kaya nga maging ang mga pulis ay gulat na gulat sa nangyari. Napansin naman ng mga pulis na malinis ang buong showroom na tila ba walang bakas ng krimen na nangyari. Teorya nga ng mga pulis, nilinis na muna ng sospek o ng mga sospek ang pinangyarihan ng krimen. Ultimo nga puting uniforme ni Alfredo ay wala man lang bakas ng dugo. Ginalugad naman ng mga pulis ang buong showroom para hanapin ang itaas na bahagi ni Alfredo pero sila ay bigo. Tila nga pinagsakluban ng langit at lupa si Maria at ang buong pamilya ni Alfredo nang tuluyan nilang napagtanto na wala na sa kanilang piling si Alfredo. Alam nilang delikado ang trabaho ni Alfredo pero para sa kanila hindi makatao ang ginawa sa biktima. Nabanggit nga ni Maria na kapag gabi na umano, isang gwardya na lamang ang nakatalaga sa showroom na para kay Maria ay mali. Madalas din daw daing ni Alfredo kay Maria ang showroom sa kanyang pinagtatrabahuan ay walang CCTV. Ayon kay Maria, madalas niyang palalahanan si Alfredo na ito ay magdoble ingat lalo na at walang CCTV sa kanyang pinagtatrabahuan. At para kay Maria, sobrang hirap ngang tanggapin ang nangyari lalo na bago iyon ay nakausap pa niya ang kanyang asawa. Agad namang dinala sa laboratorio ang labi ni Alfredo para sumailalim nga sa autopsy. At sa autopsy report, napag-alaman na nagtamo si Alfredo ng mga saksak sa kanang bahagi ng kanyang leeg. Ayon naman sa eksperto, malaki ang posibilidad na wala ng buhay si Alfredo nang tinamo niya ang pinsala kung saan nahiwalay ang itaas na bahagi ng biktima. Sinabi nga ng mga pulis na bihira silang maka-encounter ng kaso kung saan ang biktima ay tinanggalan nga ng itaas na bahagi. At naging malaking palaisipan naman sa mga pulis at sa pamilya ni Alfredo kung sino nga ang may gawa ng krimen. Sa investigasyon nga ng mga pulis, nakausap nila ang mga witness sa kaso. Ayon sa kanila, may 4 na mga tao silang namataan ng gabi ng krimen. 2 sa mga 4 na lalaki ay kinilala nga sina Jomar Organes, isang barista at ang janitor sa Ford Balintawak. At kinilala ang isang lalaki bilang si Michael Caballero, isang driver sa ibang branch ng Ford na pawang katrabaho ni Alfredo sa showroom. Napakasakit nga para sa pamilya ni Alfredo na malamang may kinalaman sa krimen si Jomar. Dahil ayon sa kanila, kaibigan ni Alfredo si Jomar at ilang beses na itong nagpunta sa bahay ng pamilya Tabing. Bukod doon, sila nga ay naghihinagpis dahil sa araw ng Pasko, ibinurol nila ang kanilang padre de pamilya na wala ng itaas na bahagi. Ayon naman sa mga pulis, ang motibong lumutang sa kaso ay pera at pagnanakaw. Bukod sa pagpatay kay Alfredo, nawawala sa vault ng Balintawak office ang 3.6 million pesos at isang kotse na ginamit bilang company car. Nawawala din ang cellphone ni Alfredo kaya teorya ng mga pulis, dala-dala ito ng mga sospek kasama na ang ginamit sa krimen at ang itaas na bahagi ni Alfredo. At teorya nga ng mga pulis, nalaman ni Alfredo na may magnanakaw na pumasok sa kanilang showroom. At para nga maituloy ng mga sospek ang kanilang plano, pinatay nila si Alfredo para nakawan ang showroom at makuha nga ang pera sa vault. Isa din sa anggulo na tinitingnan ng mga pulis ay sinubukan ng mga sospek na kakontsabahin si Alfredo para gawin ang pagnanakaw at sumama nga sa kanilang plano. Pero hindi pumayag ang biktima. Nakuha naman ng mga pulis ang kopya ng palitan ng chat ni Alfredo at Jomar. Sa chat, inalok pa ng pagkain ni Jomar si Alfredo at sinabing dadalhan pa niya ang biktima ng pagkain. Sa mga sumunod na chat, tinanong ni Jomar si Alfredo kung pumasok na ba sa showroom ang isa pang gwardya. Sumagot naman si Alfredo at sinabing siya lamang ang pumasok ng araw na iyon. Tingin nga ng mga pulis, dito na nagkaroon ng idea si Jomar na gawin ang pagnanakaw dahil mag-isa lamang si Alfredo.
Kaya naman si Jomar nga ang itinuring na mastermind sa krimen. Positibo namang kinalala ng mga witness sina Jomar at Michael na siyang nakita nilang pumasok sa showroom. Tumugma din ang composite sketch ng dalawang lalaki sa paglalarawan nga ng mga witness. Napag-alaman naman ng mga pulis na matapos nga mangyari ang krimen, hindi na muling pumasok pa si Jomar at Michael sa kumpanya ng Ford. Wala namang naging pahayag ang Fort Balintawak hinggil sa kasong ito. Kinasuhan sina Jomar at Michael at ang dalawa pang mga lalaki ng kasong robbery with homicide at carnapping. At January 23, 2024 naman, nang humingi ng tulong ang asawa at anak ni Alfredo sa isang programa ng senador para mapabilis nga ang investigasyon ng kaso. Sa programa, nabanggit nga na ang isa sa mga suspect ay nakausap na ng mga pulis at sinirender pa nga ang kanyang cellphone sa mga otoridad. Pinabalik nga ng mga pulis ang suspect na ito para sa lie detector test pero hindi na sumipot ang lalaki. Sinabi nga ni Maria na may hinaing sila sa Ford dahil hindi sila nakakuha ng simpatya mula sa kumpanya. Ipinunto ni Maria na sana maparusahan nga ang Ford Balintawak dahil wala itong CCTV. At para nga sa pamilya ni Alfredo, baka hindi itinuloy ng mga sospek na sina Jomar, Michael at ng dalawa pang lalaki ang pagnanakaw at pagpatay kay Alfredo kung may gumaganang CCTV. At January 25, 2024 naman, nang lumabas na ang cease and desist order para sa Ford Balintawak. Sa papel, sinasabi na walang gumaganang CCTV sa gusali at ito ay paglabag ng Ford Balintawak sa CD Ordinance ng Quezon City. Kumalat naman online ang isang post na nagpakilalang anak na babae ni Alfredo. Sa post, sinabi nga ng babae na sa 5 taong pagtatrabaho ng kanyang ama sa Ford Balintawak, naging tapat ito sa kanyang serbisyo. Para nga sa maliit na sweldo, nagtiyaga umano si Alfredo na mag-duty ng 24 hours. Minsan naman ay 36 hours straight ang duty ni Alfredo dahil hindi pumapasok ang kanyang kapalitan. Ayon nga sa post, December 23, 2023, mayroong 3 kotse ang naibenta sa Ford Balintawak. 9 million pesos nga ang kabuang halaga ng mga kotse. 5 million nga ang idineposit ng kahera sa bangko at naiwan sa vault ng showroom ang 4 million pesos. Nakatunog umano si Jomar na may naiwang malaking pera ng bisperas ng Pasko, kaya naman kinasabot niya si Michael at ang dalawa pang suspect para pagnakawan nga ang showroom. At December 24, 2023, nang mag-aalas 6 nga ng gabi, nag-chat si Jomar kay Alfredo na mga katagang tagay na. Nagtanong din umano si Jomar kay Alfredo kung may naka-duty ba bukod kay Alfredo. At ayon nga sa post, sumagot umano si Alfredo at sinabing wala dahil nag-absent umano ang kanyang kasama at nagpunta sa kanyang kapatid. Sunod ay nag-chat si Jomar muli kay Alfredo at sinabing nandun pa nga siya sa binyagan kasama si Mike o ang isa pang suspect na si Michael at dadalhan nga umano ni Jomar si Alfredo ng ulam maya-maya. Sa post din, sinabi na itinuturing ni Alfredo si Jomar na kanyang kumpare. Kapag day off umano ni Alfredo, bumabiyahe pa ang biktima papuntang Caloocan para makipag-inuman at makipagkwentuhan kay Jomar. Sinabi nga ng anak ni Alfredo na ayon nga sa investigasyon, pinilit ni na Jomar si Alfredo na maging kasabwat sa pagnanakaw, subalit tumanggi ang kanyang ama kaya siya pinatay. Tingin nga ng anak ni Alfredo kaya pinatay ang kanyang ama ay para mag-focus ang mga otoridad sa pagpatay kaysa sa pagnanakaw sa Ford Balintawak. Nasabi pa nga ng babae na napakagaling ng mga sospek dahil planadong-planado ng mga sospek ang nangyaring krimen. At bandang alas 9 nga ng gabi, nang muli daw nag-chat si Jomar kay Alfredo ng mga katagang Merry Christmas Par. Bago umano umalis sa showroom sina Jomar, nagawa pa ng mga sospek na kainin ang mga delata na pasalubong sana ni Alfredo sa kanyang pamilya kung nakauwi lang siya ng buhay. Ibinahagi din ng anak ni Alfredo ang mga bagay na tingin niyang nagpapakita kung gaano ka-incompetent ang Ford Balintawak. Ayon sa babae, ang kumpanya ay isa umanong main branch at walang gumaganang CCTV simula pa ng February 2022. Ang main door daw papuntang showroom ay isang improvised lamang na malaking tabla.
Kapag umaga daw, 3 gwardya ang naka-duty, subalit kapag gabi na ay 1 gwardya na lamang ang naka-duty dahil ayon nga sa kumpanya, nagtitipid umano sila. Sa huling punto nga ng anak ni Alfredo, sinabi niya na dati mayroon ng warrant of arrest laban kay Jomar at ang mga dokumentong ipinasa ng suspect sa Ford ng ito ay nag-apply sa kumpanya ng taong 2016 ay gawang rekto at peke. Sa post, sinabi pa ng anak ni Alfredo na masakit isipin na prinotektahan ng kanyang tatay ang kumpanya, ngunit ito ay walang pakialam sa kanya. Simula umano nang nasawi si Alfredo, ni isang pasensya o simpatya ay wala silang natanggap mula sa kumpanya. At matapos nga ang krimen, nagpatuloy umano agad ang operasyon ng Ford na tila ba normal lamang na pinatay ang kanilang tauhan. At September 2024 nga nang lumabas na ang warrant of arrest para sa 4 na mga suspect. Patuloy naman ang paghahanap nga kina Jomar, Michael at 2 pang ibang mga suspect. October 30, 2024 naman nang lumabas ang balita na ang isa sa mga suspect na si Michael ay sumuko na sa mga otoridad. Ayon sa abogado ni Michael, inosente umano ang lalaki at nadawit lamang siya sa kaso. Sinabi din ng abogado na napilitan lang umano si Michael na sumunod kay Jomar matapos siyang takutin nito at sinabing tumahimik. Ayon pa kay Michael, naimbitahan lamang siya sa inuman sa showroom kung saan nga nangyari ang krimen. Sinabi ni Michael na pagdating niya sa lugar, tapos na umano ang krimen at paalis na ang iba pang mga suspect. Dagdag pa ni Michael, wala daw siyang naging partisipasyon sa nangyaring insidente. Pagdating umano ng lalaki sa showroom, bigla na lamang siyang tinutukan ng baril at tinakot ni Jomar. Hindi umano alam ni Michael kung nasaan ang itaas na bahagi ng biktima na si Alfredo. Subalit duda naman ang QCPD sa pahayag ni Michael. Ayon sa kanila, alibay ang lahat ng iyon ni Michael. Dahil kung totoo daw na talagang inosente si Michael, bakit hindi siya sumipot nang ipinatawag siya ng mga pulis? Ipinagpatuloy naman ng mga otoridad ang paghahanap sa mga suspect at ang itaas na bahagi ng biktima. Sa kabila nga ng paglutang ni Michael, hindi pa din nabigyan ng linaw ang pagpatay kay Alfredo at hindi pa nga din nakikita ang kanyang itaas na bahagi. Pero isang nakakilabot nga na impormasyon ang nadiskubri ng mga pulis. Ayon sa mga otoridad, may kaugnayan sina Jomar at Michael na pawang mga taga-Albay sa Concepcion Criminal Group sa Albay. At isa nga sa mga modus ng grupo na ito ay ang pagtanggal ng itaas na bahagi ng kanilang mga nagiging biktima matapos nila itong pagnakawan. Sa database nga ng mga pulis, nalaman ng mga otoridad na may kasong qualified theft na ang isa sa mga suspect na si Michael. Nakakulong naman si Michael habang gumugulong ang kaso. Sa ngayon, patuloy pa din ang paghahanap kay Jomar na mastermind sa krimen. Nanawagan naman ang pamilya ni Alfredo sa publiko na ipagbigay alam sa mga pulis kung nakita nila si Jomar para ito nga ay maaresto. Kung sakasakaling maaresto naman ang mga suspect na si Jomar, siya at si Michael ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay nila sa kanilang kaibigan na si Alfredo. At ayon nga sa may bahay ni Alfredo na si Maria, alam niyang hindi na nila kailanman makikita pa ang ngiti ni Alfredo. Pero ang tanging hiling lamang ng pamilya Tabing ay kahit papaano maging buo at mapayapa si Alfredo sa huli nitong hantungan. Sa huli, sinabi pa ni Maria na hindi nararapat sa kanyang asawa ang kanyang sinapit. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.